Isa na naman pong panibagong topic ang ating tatalakayin patungkol po sa isang video na kumakalat na kanyang ipinapamali ang sign of the cross. Panoorin po natin ang video na ito. Kahit kailan, wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Panginoong Jesus ay nagturo patungkol po sa sign of the cross sapagkat hindi po yan biblical. Yung Matthew 28 verse number 19 na ginamit po ng nasa video, hindi po sign of the cross ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang sabi po ng Bible, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Ang tinuturo po ni Jesus ay baptism pagkatapos nilang mag-evangelize sa mga tao at kinakailangan na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak na si Jesus at sa pangalan po ng Banal na Espiritu upang ang kanilang pagbabautismo sa mga tao ay may authority. Kahit kailan talaga ang paghahanap ng katotohanan ng mga kapatid nating protestante ay word for word, na kapag hindi mabasa ay hindi na sila maniniwala. Yan po ang patunay na kung walang Biblia, wala ring susulpot na sekta. They were founded solely on their own interpretation of the Bible, not on Christ. Now, para sabihing wala ang sign of the cross sa Matthew 28 verse 19 sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo, isa lamang po yung patunay ng kawalang muwang sa salita ng Diyos at sa tunay na kahulugan ng doktrina ng iglesyang itinayo nito. Pero dapat po dito ay, bago niya punahin ang isang doktrina ng simbahan, mahalagang unawain muna ng mabuti ito. Ang sign of the cross has an unbreakable connection to baptism. Nagaya po ng tinutukoy sa Matthew 28 verse 19. Dahil ito naman po talaga ang pagkakahulugan ng Iglesia Katolika sa sign of the cross. Na ang sign of the cross sa pananaw ng pagdiriwang marks with the imprint of Christ, the one who is going to belong to Him at nangangahulugan ng biyaya ng pagtubos na napanalunan ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang krus. Take note, isang marka na patunay na ika'y pagmamayari ni Kristo. Ito ba ay nabanggit sa Matthew 28 verse 19? Precisely. Dahil ito pong sabi ni Kristo, "Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa." Kaya malinaw naman talaga ang sign of the cross bilang tangible at visible mark na ikaw ay nasa kay Kristo na tumutugon sa utos din ni Kristo na gawing nasa Kanya o gawing alagad ang lahat ng mga tao. Kaya naman, sa tuwing gumagawa po tayo ng sign of the cross, ay naalala natin na tayo'y kay Kristo, tayo'y para sa Diyos. Kaya ito rin ang sinasabi ng aming doktrina. Sinisimula naming mga Kristiyano ang aming araw, ang aming mga panalangin at ang aming mga aktibidad sa sign of the cross. Habang binibigkas ang pangalang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, ang pangalang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi ba nabanggit sa Matthew 28 verse 19? Napakalinaw naman po ang pangalan ng Diyos ay nabanggit na rin sa talata. Again, ito pong sabi ni Kristo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya para sa aming mga Katoliko, ang sign of the cross ay ang pinakamaikling anyo ng aming pagpapahayag ng aming pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, and that is biblical. Kaya napakalinaw po talaga na ang Matthew 28 verse 19 ay nagpapatunay lamang ng mahahalagang salita na sinasabi natin tuwing mag-aantanda ng krus. Ito ay ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Well, hindi nga lang mahanap ng mga kapatid nating anti-katoliko dahil ang kanilang paraan ng paghahanap ng katotohanan ay word for word. Hinahanap mismo ang salitang sign of the cross na parang sa isang eksena na tinatanong ka, "What is your name?" "I'm Juan de la Cruz." Where in the Bible can you find Juan de la Cruz? Nothing. Then, Juan de la Cruz is not biblical. Ganoon po ang kanilang paraan ng pananaliksik. Word for word. Hanapin talaga ang salita sa Biblia. Where in fact, wala din naman sinasabi o itinuturo ang Biblia na hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng word for word. Kaya saan kaya nila ito nakuhang doktrina? Ngunit isa lamang po ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa paghahanap ng katotohanan. Na ayon po sa talatang ito, ang iglesia, ang haligi at suhay ng katotohanan. Sa iglesia pala ang katotohanan at hindi sa word-for-word strategy ng mga kapatid nating protestante. At ang iglesia na ito ay binubuo ng mga mananampalataya ni Kristo na simula 33 AD hanggang sa ngayon ay umiiral pa rin at ipinapangaral pa rin ang turo ni Kristo. At alam niyo na ho kung anong iglesia ang tumutugon po dito. Kaya tingnan natin kung ang turo ba na sign of the cross ay kinikilala din ng mga early Christians. Tingnan po natin. First on the list, Tertullian, who was an early Christian theologian and writer who lived in the 2nd and 3rd centuries AD. Siya po ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang unang manunulat ng Latin na Kristiyano. Isinasabuhay din ni Tertullian ang mga turo at tradisyon na ipinasa mula sa mga apostol at sa sinaunang pamayan ng Kristiyano. At ayon po sa kanya,
Sa bawat lakad at galaw, sa bawat pagpasok at paglabas, kapag tayo ay nagsusuot ng ating mga damit at sapatos, kapag tayo ay naliligo, kapag tayo ay nakaupo sa hapag, kapag tayo ay nagsisindi ng mga lampara, sa sopa o sa upuan, sa lahat ng karaniwang kilos ng pang-araw-araw na buhay, we trace upon the forehead the sign. Napakalinaw naman na kahit si Tertullian ay kumikilala din sa sign of the cross. Pangalawa, si Saint Athanasius na isa rin sa mga importanteng tao in the early Christian Church. He is celebrated as the champion of orthodoxy at tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya sa harap ng maling pananampalataya. His contributions to early Christian theology at ang kanyang hindi natitinag na pangako to the divinity of Christ ay nagkaroon ng pamatagalang epekto on the development of Christian doctrine. At ano ang sabi niya? Ngunit sa pamamagitan ng pagbanggit kay Kristo na ipinako sa krus, ay itinaboy namin ang lahat ng mga demonyo na iyong kinatatakutan para sa mga Diyos. Kung nasaan ang sign of the cross, mahina ang mahika at walang lakas ang kulang. Abay, isa rin pala si Saint Athanasius sa mga nagpo-promote ng sign of the cross. Third on the list, na isa ring early Christian theologian, poet, and hymnographer na nabuhay noong 4th century. Ang kanyang mga gawa ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalagahan ng mga Kristiyano, particularly in the Eastern Orthodox and Syriac Christian traditions. Ang kanyang mga isinulat ay nagpapakita ng malalim na debosyon kay Kristo at isang malalim na pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano, making him a reverent figure in the history of Christianity. Ano po ang kanyang sinabi? Kung ikaw ay makarinig ng isang pangungutya sa ilang pagkakataon, kapag hindi mo ito ininanais, lagdaan ang inyong sarili ng krus ng liwanag at magmadali mula roon tulad ng isang antelope. Si Saint Ephrem pala ay naghihikayat rin na mag-sign of the cross kapag nasa isang panganib, na walang pinagkaiba sa ginagawa nating mga Katoliko. And last, si Cyril of Jerusalem, na mas kilala rin na Saint Cyril, na isa rin sa mga pinaka-importanteng tao in the early Christianity. Nabuhay siya noong 4th century and served as the Bishop of Jerusalem. Kanyang dinidiin ang kahalagahan ng pagtuturo ng catechesis at nagkaroon ng pamatagalang epekto sa pag-unlad ng Christian theology and education. At ayon po sa kanya, marami ang napako sa krus sa buong mundo, ngunit wala sa mga ito natakot ang mga demonyo. Ngunit kapag nakita nila kahit na ang sign of the cross of Christ na naipako sa krus para sa atin, sila ay nanginginig. Patunay lamang na ang mga umaayaw sa sign of the cross ay mga natatakot dito, kagaya ng pagkatakot ng demonyo. Ayan po, kahit po ang mga early Christian noon, wala pa ang mga nagsusulputang sekta ay naniniwala na at nagsasagawa na ng sign of the cross. Ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano pala ay nagsasagawa ng sign of the cross at ang mga bulaang Kristiyano ay itong mga kumukontra po dito. Mas paniniwalaan ko po at susundin ko ang mga sinasabi ng mga early Christian kaysa sa mga sinasabi ng mga nagpapanggap na Kristiyano ngunit hindi naman connected sa ating Panginoong Jesucristo. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click nyo na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Sorry po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello, Father Laser Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. God bless. Hello, blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito po si Brother Joseph Cavale. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow din sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless.